Iniisip mo bang napakatagal pa ng Marso 8? Talaga ba? Kung balak mong magregalo ng self-grown na bulaklak sa mahal mo, o mas maganda, kumita sa seasonal rush na ito, may sasabihin ako. Huli na, habang pinapanood mo itong video, may mga proseso ng nagaganap sa bulb ng bulaklak na hindi mo kayang pigilan o pabilisin sa pagpindot ng rewind button. Ngayon, pag-uusapan natin ang pagpapalaki o forcing ng tulips at hyacinth. At hindi ko nababanggitin ang mga boring na aralin mula sa textbook ng biology. Ipapakita ko sa inyo kung paano dayain ang kalikasan, gamitin ang taglamig para kumita ang inyong bulsa, at makakuha ng perpektong bulaklak kahit pa may yelo pa sa labas. Handa na ba kayong malaman ng sikreto kung paanong gawing ginto ang isang simpleng bulb? Kung gayon, simulan na natin at isulat agad sa comments. Nagtatanim ba kayo para sa hilig o para kumita? Importante iyan para malaman natin ang tamang diskarte. Bago tayo humawak ng pala at paso, alamin muna natin kung ano ang forcing. Hindi lang ito tanim at diligan. Ito ay parang paggawa ng artificial time machine para sa halaman. Sa kalikasan, natutulog ang tulip sa ilalim ng yelo. Nag-iipon ng lakas sa loob ng ilang buwan. Ang trabaho natin ay paikliin ang panahong iyon. Bigyan sila ng artificial winter sa refrigerator or cellar at biglang iswitch ang spring ayon sa ating schedule. Ang mga pangunahing aktor dito ay temperatura, humidity, at dilim. Kung masira mo ang balanse ng kahit isa lang sa mga ito, makakakuha ka lang ng bulag na buko na hindi na magbubukas o bulaklak na sing-ikli lang ng 5 sentimetro ang tangkay. Ang tulips at hyacinth ay medyo maselan, pero hulaan kung alam mo ang rules of the game. Ngayon, ibibigay ko sa inyo ang mapa ng minefield na ito. Ang unang hakbang, syempre, ay ang pagpili ng tamang variety o uri ng bulaklak. At dito madalas nagkakamali ang mga baguhan. Titingnan nila yung magandang litrato sa katalog at sasabihin, "Wow, gusto ko itong pula." Stop muna. Ang kailangan mong tingnan, hindi yung kulay, kundi yung tinatawag nating chilling weeks or linggo ng pagpapalamig. Ito ang pinaka-importanting parameter. Bawat variety ay may sariling genetic timer. Yung iba, kailangan lang ng 14 na linggo sa lamig, pero yung iba, aabutin pa ng 20. Kapag kinuha mo yung late blooming variety at pinilit mong paunlarin agad sa maagang petsa, wala kang mapapala. Para sa mga nagsisimula, lagi kong inre-rekomenda ang Darwin Hybrids o yung Triumph class. Halimbawa, yung sikat na Strong Gold or Kung Fu. Hindi sila maselan at madaling alagaan, pero yung mga parakeet or fringed varieties, ito ay pang-masters na. Hayaan mo muna yan. Isipin mo na pumipili ka ng sasakyan para sa karera. Kailangan mo ng maaasahan, hindi lang maganda tingnan. Tandaan mo ito, ang Triumph class ang iyong pinakamatalik na kaibigan. Ngayon, pag-usapan naman natin ang mismong bulb. Tandaan, mahalaga ang sukat. Sa profesional na pagtatanim, tinatawag natin itong grade o sukat. Ang kailangan mo ay extra class o grade 12 plus. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, ang circumference o ikot ng bulb ay higit sa 12 sentimetro. Kunin mo ang metro mo at i-check mo. Bakit ito mahalaga? Dahil nakahanda na ang bulaklak sa loob ng bulb. Nandoon na, yun, napakaliit lang. At habang lumalaki ang bulb, mas marami itong reserbang sustansya. Kapag maliit ang bulb, yung grade 10 or 11, manipis lang ang tangkay at maliit lang ang putot na ibibigay niyan. Walang bibili sa palengke. Hipuin mo ang bulb.
kailangan ito ay siksik, mabigat, parang bato. Kung malambot ito, magaan, o huwag naman sana. Kung amoy amag, itapon mo na agad. Huwag kang manghinayang. Isang bulok na bulb lang sa kahon. Mahahawa na agad ang lahat ng katabi niya. Mas mabilis pa ito mangyari kaysa sa pagbigkas mo ng fusarium. Pag-usapan natin ang tamang kalkulasyon ng oras. Subukan nating magbilang pabalik. Target natin ang ika-8 ng Marso para mayroon tayong mga sariwang bulaklak. Kung ganoon, puputulin mo ang mga iyan sa bandang ika-10 ng Marso. Para sumibol at mamukadkad sila sa tamang oras, kailangan mong ilagay ang mga ito sa greenhouse o sa ilalim ng grow lights, mga 3 o 4 na linggo bago yan. Ibig sabihin, sa unang bahagi ng Pebrero. Pero, bago mangyari ang lahat ng iyon, kailangan munang dumaan ang mga bulb sa cooling period. Iyon ay ang pagpapalamig na aabot sa 16 to 16 na linggo. Magbilang tayo pabalik mula sa simula ng Pebrero ng 16 na linggo. At saan tayo aabot? Tama, sa Oktubre o sa pinakaumpisa ng Nobyembre. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ng pamagat na dapat magsimula ka na ngayon. Kung magtatanim ka ng mga bulb sa Disyembre, wala kang aabutan sa ika-8 ng Marso, kundi mga berdeng dahon o sibol lang. Hindi kasi nadadaya ang kalikasan. Kailangan ng halaman ng sapat na panahon para mag-ugat at lumaki. Kaya kunin na ang inyong kalendaryo at markahan na ng pula ang mga petsa. Simulan na ninyo ngayon. Lupa, o mas tamang tawagin, substrate. Sa totoo lang, hindi talaga kailangan ng tulip ng lupa. Nasa loob na lahat ng sustansya niya. Ang kailangan lang niya ay suporta at sapat na basa. Kaya nga, ang mga profesional ay madalas gumagamit ng purong buhangin sa ilog o kaya ay pinaglagarian or sawdust. Mura at sterile ang buhangin, pero sobrang bigat naman ng mga kahon. Isipin mo, bumuhat ng 100 kahon na may basang buhangin. Siguradong aatik-abuhin ang likod mo dyan. Ang sawdust naman, magaan, pero hindi ito magaling humawak ng tubig at madaling mapanis. Ang perpektong solusyon para sa bahay ay ang pinaghalong peat moss at buhangin. Ang peat moss ang hahawak sa tubig at ang buhangin naman ang magbibigay ng tamang drainage. Nga pala, sikat ngayon ang hydroponics. Ito yung pagpapalaki sa tubig. Malinis, maganda, mapuputi ang ugat, pero kailangan nito ng perpektong kontrol sa temperatura ng solution. Kung baguhan ka pa lang, huwag ka na munang magrisko sa tubig. Kumuha ka ng hapit moss na may neutral na acidity. Ang sobrang asim na lupa para sa tulip ay parang unti-unting pagkamatay, disinfection, or pagsasala. Ito yung proseso na siniskip ng mga tamad at ito rin ang dahilan kung bakit nabubulok ang kanilang mga itinanim. Bago itanim, kailangan mo munang paliguan ang mga butil. Tatanggalin natin ang panlabas na balat, yung protective layer. Oo, kailangan mo talagang balatan ito. Parang nagbabalat ka lang ng sibuyas para sa luto. Ang pinakaimportante, kailangan makita mo yung base o dulo kung saan tutubo ang mga ugat. Kapag masyadong makapal ang balat doon, mahihirapan ang ugat na lumabas at ang resulta, aangat or lalabas lang ang butil mula sa lupa. Pagkatapos maglinis, ibababad natin ito sa fungicide. Pwede kang gumamit ng Maxim, Fundazol, o kung wala talagang mahanap, kahit ordinaryong potassium permanganate na lang. Pero mas maganda talaga kung gagamit ka ng pang-propesyonal na kemikal. Panatilihin itong nakababad ng 30 minuto. Ito ay para patayin ang mga spores ng fungus na nagtatago sa ibabaw. Maniwala ka, ang amag sa loob ng basement o bodega
ay mabilis na kumakalat. Mas maganda pang gumugol ka ng 1 oras sa pagbabad ngayon kaysa mawala sa'yo ang buong ani sa Enero. Ito ay parang insurance sa sasakyan. Umaasa kang hindi mo kakailanganin pero nakakatakot magmaneho kung wala ka nito. Ang gagamiting lalagyan. Huwag mo nang isipin ang mga magagandang ceramic pots. Maliban na lang kung para lang yan sa isang post sa social media. Para sa mabilisan at maramihang pagpapatubo, mas epektibo ang mga plastic crate. Yung mga simpleng may rehas o butas-butas na makikita mo sa mga palengke o bilihan ng gulay. Lalagyan natin ito ng plastic liner at sisiguraduhin nating may mga butas para madrain ang tubig. Napaka-importante ng maayos na drainage. Kapag naipon ang tubig, tiyak na mabubulok ang ugat sa loob lang ng 2 araw. Ang kapal ng lupa or substrate ay sapat na ang pweso hanggang 15 sentimetro. Huwag ka nang maglagay ng kalahating metro. Hindi naman lumalalim ang ugat ng tulip kapag minamadali ang pagpapatubo. Kung hyacinth naman ang itatanim, pwede kang gumamit ng individual na paso, yung tinatawag na 9 by 9, 9 high next 9 cm. Mas maganda ito para sa bentahan. Binibili na kasi agad ng tao ang bulaklak na nakatanim na sa paso at mas matagal itong buhay kaysa sa mga cut flower lang. Simple lang ang usapan sa negosyo rito. Mas matipid sa umpisa ang paggamit ng concrete, pero mas mabilis at mas madaling maibenta ang nakatanim sa individual na pot pagtatanim. Sa totoo lang, ang mga tulip ay hindi naman maselan. Gusto nga nila yung medyo siksikan. Kaya naman, itinatanim natin sila gamit ang tinatawag nating paraang sementadong daan. Ibig sabihin, ang mga bulb ay halos magkadikit na, literal na ilang milimetro lang ang pagitan. Sa isang standard na kahon na may sukat na 60 to 40 cm, umaabot ito sa 70 hanggang 80 piraso. Huwag kayong mag-alala, sapat na ang espasyo para sa kanila. Ang pinakamahalaga, huwag na huwag nating idiin ng buong lakas ang mga ito sa lupa. Kailangang mabuhaghag ang lupa sa ilalim nila para makapasok agad ang mga ugat sa loob at hindi pa abutin yun sa puntong itulak pa nito paitaas ang bulb. Pagkatapos nating ayusin ang mga bulb, tatabunan natin sila ng buhangin o ng kaparehong substrate. Ang mga tuktok o yung pinaka-nguso nila ay kailangang nakalabas lang ng bahagya. Sa ganitong paraan, mas madali nating makokontrol ang kanilang kondisyon. At ayan na, napakagandang tanawin. Ang mga hanay ng tulip bulbs, nakahanay na parang mga sundalo, handa na para sa kanilang winter dormancy. May importante akong paalala sa mga nagtatanim o humahawak ng hyacinth. Kapag hinahawakan mo ang mga ito, siguraduhin mong nakasuot ka ng guwantes at damit na may mahabang manggas or long sleeves. Bakit? Kasi ang bulbs ng hyacinth ay may maliliit na calcium oxalate crystals. Napakakirot at napakakati nito. Isipin mo, kung aksidente mong makamot ang ilong mo habang nagtatrabaho, baka mangati ka buong araw. Sa pagtatanim, mayroon silang sinusunod na rule. Huwag mong ilubog lahat sa lupa. Dapat ang balikat ng bulb at ang tuktok nito ay nakalabas ng humigit kumulang 1/3 sa ibabaw ng lupa. Ginagawa ito para hindi mabulok ang pinakamahalagang bahagi, ang growth point o yung tip na sisibol. Tandaan din ito, ayaw ng hyacinth na dumidikit sa gilid ng paso o nagkakasalubong sila ng ibang bulbs. Talagang kailangan nila ng personal space. Kung ituring nating parang dorm or boarding house ang tulips, ang hyacinth naman ay parang mga private apartment. Kailangan mo itong tandaan, lalo na kung nagpaplano ka na ilagay sila sa iyong refrigerator
para sa cold storage, pagdidilig, pagkatapos itanim. Parang simple lang, 'di ba? Pero may isang mahalagang sikreto. Dapat sobrang lamig ang tubig na gagamitin. Yelong-yelo. Kung didiligan mo ng maligamgam na tubig, baka magising ng maaga ang bumbilya or mas malala, ma-thermal shock ito. Kailangan, babad ang lupa. Siguraduhin na lubusan itong mabasa para makalikha ng mamasa-masang kapaligiran ang bawat bumbilya. Sa pagkakataong ito, pwede mo nang ihalo ang calcium nitrate sa tubig. Ang calcium ang nagsisilbing balangkas o skeletal support ng iyong magiging bulaklak. Ito ang nagpapatigas at nagpapatibay sa tangkay. Kung kulang sa calcium, magiging malambot at madaling luya ang bulaklak, kaya ito ay tinatawag na topping or pagkalaylay. Ang golden standard para sa unang diligan ay isang 1 gramo ng calcium nitrate sa bawat litro ng tubig. Ang cooling period, panahon ng pagpapalamig. Ito ang pinakamahaba at sa totoo lang, pinakaboring na bahagi ng proseso. Ilalagay natin ang mga lalagyan sa madilim at malamig na lugar. Kailangan matatag ang temperatura. Ang pinakamainam na umpisa ay sa 9 na degree Celsius. Ito ang temperatura tuwing taglagas. Sa ganitong lamig, sisimulang tumubo ang mga ugat, ngunit nagtutulog-tulugan pa ang usbong. Kung biglang uminit, mga A13, naka 13 degrees. Halimbawa, mas mauuna ang pag-usbong kaysa pag-ugat. Masama ito. Mawawalan ng lakas ang halaman at ang magiging bulaklak ay magiging payat at mahina lang. Kung sobrang lamig naman, mga 1 or 2 degree, aabutin ng matagal bago mag-ugat ang halaman. Saan ito gagawin? Pwedeng sa bodega, silong, garahe, basta hindi nagyayelo, o kaya sa isang lumang refrigerator. Ang pinakaimportante, dapat napakadilim at walang kahit anong mansanas o peras na nakalagay sa tabi. Naglalabas kasi ang mga prutas na ito ng ethylene or etileno, at ang ethylene na ito ang papatay sa embryo ng bulaklak sa loob mismo ng bulb. Tandaan, huwag mong pagsamahin ang bulaklak at pagkain sa iisang bodega. Ngayon, kailangan na nating ibaba ang temperatura. 1 buwan na ang nakalipas, Disyembre na sa kalendaryo. Ang mga ugat ay kumalat na at napuno na ang buong kahon. Umaalsa na nga sila at lumalabas sa mga butas ng drainage. Magandang sinyalis yan. Kaya naman, kailangan nating pigilan or bagalan ang paglago ng mga dahon. Ibaba natin ang temperatura, una sa 5 degrees Celsius, at pagkatapos ay lalo pa nating babawasan hanggang 2 or 3, 2 to 3 degrees. Ito ang simula ng pag-simulate natin sa taglamig. Kailangan ang sibol ay maliit lang, matigas, at mga 2 sentimetro. 2 centimeters lang ang taas. Pero kung umabot na siya ng 10 sentimetro, 10 centimeters sa Enero, ibig sabihin, may problema ka. Kailangan mong ibaba agad ang temperatura sa isang 1 degree Celsius. Napakahalaga ng dormancy period o pahingang ito sa mababang temperatura. Ito kasi ang nagpapalaki ng gibberellins. Ito ang hormone na nagkokontrol sa haba ng tangkay. Kapag kulang sa lamig, ang magiging tulip mo ay putot, bansot, parang nakaupo lang sa upuan na ikakahiya mong ibigay o irigalo. Tandaan, ang lamig ang magpapahaba at magpapaganda sa bulaklak mo sa hinaharap. Sa ang tamang humidity. Sa lugar kung saan nakalagay ang mga sibuyas, bulbs, kailangan talagang mamasa-masa ang hangin. Mga 70 hanggang 80%. Kung masyadong tuyo ang hangin, mabilis na matutuyo ang lupa o substrati. Kapag natuyuan ang ugat, kahit isang araw lang, mamamatay ang maliliit na hibla na siyang sumisipsip ng tubig. Siguradong hindi ito maganda para sa sibuyas. Pero hindi naman pwedeng gawin itong latian. Kung umabot sa 95 hanggang 100% ang humidity at mahina ang ventilasyon, nako, mag-ingat na sa botrytis at penicillosis.
Matatakpan ng amag ang lahat na parang isang makapal at malambot na kumot. Paano mo malalaman ang tamang humidity kung wala kang hygrometer? Sa pakiramdam, dapat sariwa ang hangin parang pagkatapos umulan. Pero hindi naman dapat pinagpapawisan o tumutulo ang mga dingding dahil sa condensation. Ang electric fan, kahit na umiikot lang at nagpapalipat-lipat ng hangin, ang pinakamabisa mong katulong para maiwasan ang pagkaipon ng moisture, kalagitnaang pagsusuri. Enero na. Tapos na ang holiday season, kaya oras na para kumustahin ang ating mga alaga. Kumuha ng isang kahon at dahan-dahang subukang hatakin ng isang bombilya. Dapat itong nakakapit ng mahigpit. Kung madali itong mahugot, ibig sabihin walang ugat at iyon ay isang malaking problema. Malamang masyado itong natuyo o kaya'y nilamig. Kung may ugat, titingnan naman natin ang usbong. Dapat itong maputla na kulay dilaw-puti. Normal lang yan dahil wala pa naman silang nakukuwang sikat ng araw. Suriin natin kung may sakit. Kung makakita ka ng bulok na bombilya, alisin mo agad yan kasama ang nakapalibot na lupa. Budburan ng lugar ng abo o dinikdik na uling. Nakakahinayang pero tandaan, ang isang bulok ay makakahawa sa lahat. Ang kalinisan na parang sa operasyon, iyon ang susi sa tagumpay. Ipasok na natin sa greenhouse. Ito na ang tinatawag nating Hour X o ang takdang oras. Kadalasan, nagsisimula ito sa unang bahagi ng Pebrero, mga 21 hanggang 25 araw bago sumapit ang Marso 8. Ang eksaktong petsa ay nakadepende sa uri, variety ng halaman at sa tamang temperatura na gagamitin natin para mapabunga sila. Kukunin na natin ang mga kahon mula sa lamig at ililipat sa lugar na may init. Pero tandaan, huwag agad nating ibabagsak sa matinding init. Kailangan ang temperatura ay nasa mga 12 hanggang 14 degrees Celsius lamang. Kung bibigyan natin agad ng 20 degrees, magkakaroon ng thermal shock ang halaman at baka matuyo o mamatay ang kanilang mga buko. Sa unang 2 araw, mas maganda kung lalagyan muna natin sila ng lilim mula sa matinding sikat ng araw. Hayaan muna nating masanay sila. Magsisimulang maging berde ang mga usbong sa harap mismo ng iyong mga mata. Ito ang pinakakaakit-akit na sandali. Kahapon, puti at mukhang patay pa sila. Pero paggising mo, kulay esmeralda na sila. Gumigising na ang buhay. Pag-ilaw. Kailangan ng mga tulip ang liwanag, pero hindi naman kasintindi ng kailangan ng mga halaman tulad ng kamatis. Hindi sila dapat nabibigyan ng direktang sikat ng araw. Sa katunayan, ang masyadong matinding sikat ay magpapabilis lang sa pagbukas ng kanilang bulaklak nang wala sa oras. Kung nagtatanim kayo sa loob ng bahay na walang bintana, gumamit kayo ng mga grow light or simpleng LED lights. Tiyakin na ang lakas ng ilaw ay katumbas lang ng liwanag na matatagpuan sa isang maulap na araw. Ang haba ng pag-iilaw ay dapat 10 hanggang 12 na oras. Tandaan, bawal na bawal ang 2 pa sa 4 oras na pag-iilaw. Kailangan din matulog ng mga halaman. Sa gabi kasi sila tumatangkad. Kung tuloy-tuloy ang ilaw, magiging pandak at parang duwende lang ang inyong mga tulip. Isang simpleng timer, switch lang sa saksakan ang solusyon dyan. Malulutas na ang problemang ito ng tuluyan, pagpapahaba ng tangkay. Minsan, nakikita na natin ang buko, pero ang tangkay, maikli. Siyempre, gusto ng kliyente, matangkad na bulaklak, mga 40 hanggang 50 sentimetro. Ano ang gagawin? May sikreto tayong teknik dyan. Tinatawag namin itong dark treatment. Takpan ang mga buko ng itim na papel o itaas ang mga ilaw para bawasan ang liwanag. Ang halaman aabot sa liwanag dahil akala nito nasa lilim pa rin ito. Sa ganitong paraan, makakakuha tayo ng 5 hanggang 10 sentimetro
ng haba sa loob lamang ng 2 araw. Pero mag-ingat lang, kapag sumobra ka sa pagpapahaba, hihina at madaling mababali ang tangkay. Parang paglalakad sa alambre ito. Ang mga eksperto sa pagpapalaki naiintindihan na ito sa pakiramdam. Pero sa mga nagsisimula, payo ko, bantayan ninyo lang ang temperatura. Mas mataas ang init, mas mabilis ang paglaki, pero mas manipis naman ang tangkay. Pagpapataba sa aktibong yugto ng paglaki. Kapag nagsimula ng tumubo ang mga tulip dahil sa init, grabe sila kung kumain ng tubig. Kailangan mo silang diligan araw-araw, tuwing umaga. Tandaan, dapat malamig ang tubig. Huwag na huwag kalilimutan. Pwede mo ring bigyan sila ulit ng calcium nitrate. Pero delikado nang magbigay ng nitrogen ngayon. Dahil dito, magiging sobra ang paglago ng berdeng bahagi. Lalaki ng malaki ang dahon, parang lapad, at tatakpan lang nito ang buko. Kailangan natin ng balanse, calcium, at siguro kaunting potassium para mas sumigla ang kulay ng buko. Pero sa totoo lang, kung nakatanim ka na ng maganda at malaking bulb at nabigyan mo ito ng tamang pagpapalamig, lalabas ang bulaklak niyan kahit wala ng pataba. Tubig lang, sapat na. Nasa loob na kasi ang lahat ng lakas. Ang mga pataba ay para lang sa adjustments or pagtutuwid. Hindi ito ang pangunahing pagkain. Ang problema sa tinatawag na nalulugmok na putot. Minsan, ang ganda-ganda na ng tulip, ang lakas-lakas tapos bigla, mababali na lang sa may leeg. Ang dahilan, kakulangan sa kalsyum at masyadong mataas ang init habang mabilis na lumalaki ang halaman. Hindi lang sapat ang oras para makabuo ng matitibay na pader ang mga selula ng tangkay. May isa pang sakit, ang bulag na putot, blind buds. Ito, yung putot na nagiging puting-puti, parang papel, at biglang natutuyo. Ano ang dahilan? Ethylene, matinding init, o di kaya may problema sa ugat. Nakakalungkot. Pero kapag nasa yugto na tayo ng pagpapamulaklak, forcing, huli na para gamutin pa ito. Ang mga ito ay pagkakamali na naihanda at naipon na buwan pa ang nakalipas. Kaya nga laging sinasabi, ang pagpapamulaklak ay isang proseso kung saan ang mga pagkakamali noong Oktubre ay lumalabas at nagiging problema pagdating ng Pebrero. Itala ninyo ang lahat ng ginagawa ninyo sa isang diary o logbook. Sa susunod na taon, makakatipid kayo ng napakalaking halaga dahil dyan. Pag-aani ng tulips. Kailan ba dapat putulin? Huwag mong hintayin na bumuka na ng husto ang tulip sa florera. Huli na yan. Dapat itong putulin habang nasa yugto pa lang na tinatawag nating may kulay na usbong. Ito yung pagkakataon na saradong-sarado pa ang usbong, berde, pero nag-uumpisa ng makita ang kulay sa gilid, pula, dilaw, or pink. Sa ganyang kondisyon, mas matagal siyang maiimbak at mas madaling i-transport. Putulin natin kasama ang sibuyas. O mas maganda, hilahin, punutin. Oo, tama. Ang mga profesional ay talagang humihila. Dahil sa paghila, humahaba ng ilang sentimetro ang tangkay. Saka, itatapon na rin lang naman ang sibuyas dahil pagod na ito at hindi na magagamit ulit para mamulaklak. Kung ibebenta ninyo ito kasama ang sibuyas, unique yan. Para siyang tinatawag na buhay na buke. Pero kung ipuputol lang, hiwain na ang sibuyas. Alisin din ang pinakababang dahon para hindi ito mabulok sa tubig. Paano ang pag-iimbak bago mag-okasyon? Kung pinutol mo ang tulips noong ika-3 ng Marso, pero ibebenta mo pa sa ika-7, saan mo sila dapat ilagay? Ang solusyon ay dry storage sa refrigerator. Ibalot ang bawat tumpok na may 10 hanggang 50 na piraso sa makapal na papel. Tandaan, hindi plastic. Kailangan huminga ng bulaklak. Ilagay ang mga ito sa loob ng refrigerator sa temperaturang 1 hanggang 2 degrees Celsius.
walang tubig. Sa ganitong kalagayan o tinatawag na dormancy or pagpapahinga, makakatagal sila ng 2 o hanggang 3 linggo. Bago ibenta, kunin ang mga ito, putulin ulit ang dulo para maging bago ang hiwa at ilagay sa napakalamig na tubig or tubig na may yelo. Sa loob ng 3 o 4 na oras, hihigop sila ng tubig. Magiging malutong, matigas, at parang bagong pitas lang sa halamanan. Ito ang tinatawag na pagpapainom o rehydration. Ganyan mismo ang ginagawa ng lahat ng flower shops sa buong mundo. Ngayon, alam mo na ang sikreto nila. Ayan, nalakbay na natin ang proseso. Mula sa simpleng tuyong sibuyas hanggang sa bonggang-bonggang buke. Mukhang komplikado ba? Pero sa totoo lang, kailangan lang dito ay disiplina at tamang pag-regulate ng init at lamig. Ang pinakamasarap sa pakiramdam, yun ay yung pagpasok mo sa growing area mo habang Pebrero, malamig at maulan sa labas, pero sa loob, parang dagat ng kulay at amoy ng tagsibol. Tunay na magic. Yan, gawa mismo ng sarili mong mga kamay. At syempre, huwag nating kalimutan ang paboritong tunog ng kumikislot na papel, pera, sa wallet pagkatapos ng Marso 8, March 8. Ang pinakapunto na gusto kong baunin ninyo, huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa. Parang sa kasabihan, ang pinakamagandang oras para itanim ang sibuyas ay kahapon. Ang pangalawang pinakamagandang oras, ngayon. Kung nakatulong ang video na ito, paki-like naman. Yon ang nagpapatuloy sa paglago ng ating channel. Mag-subscribe na rin kayo para hindi nyo ma-miss ang mga gagawin natin pagdating ng tagsibol. At may tanong ako sa inyo, anong tulip variety ang pinakapaborito nyo o anong gusto nyong subukang itanim? Isulat ang pangalan niyan sa comments section. At gumawa tayo ng sarili nating People's Choice Ranking.